Mga kapatid, naranasan mo na bang tumulong sa isang tao, tapos dahil tinulungan mo siya, ikaw naman ang nadamay sa gulo? Yung tipong ginawa mo naman ang tama, pero parang ikaw pa ang nahirapan. Minsan mapapatanong ka, Lord, bakit ganito? Nasa tama naman ako ah. Kung ganyan ang nararamdaman mo, pakinggan mo ang kwento sa Joshua chapter 10. Sa Joshua chapter 10, sinalakay ng 5 hari ng mga Amoryo ang Gibeon dahil nakipagkasundo ito sa Israel. Humingi ng tulong ang Gibeon kay Joshua. Agad silang tinulungan ni Joshua dahil may tipan silang ginawa. Sinabi ng Panginoon, "Huwag mo silang katakutan sapagkat ibinigay ko na sila sa iyong kamay." Habang lumalaban ang Israel, ang Diyos mismo ang kumilos. Nagpaulan siya ng malalaking batong yelo mula sa langit at maging ang araw at buwan ay tila huminto upang matapos ang laban. At nagwagi ang Israel dahil ang Panginoon mismo ang nakipaglaban para sa kanila. Mga kapatid, may mahalagang aral dito. Hindi naman perpekto ang Gibeon. Sa totoo lang, nalinlang nila ang Israel noong una. Pero nang magkaroon na ng tipan, hindi sila iniwan ni Joshua. Ibig sabihin, seryoso ang Diyos pagdating sa pagtupad ng pangako. Pansinin din natin na bago magsimula ang laban, sinabi na agad ng Diyos, "Ibinigay ko na sila sa iyong kamay." Hindi pa tapos ang gira, pero alam na ng Diyos ang magiging resulta. Isa pa, hindi lang si Joshua ang kumilos. Nagmartsa siya buong gabi. Napagod siya. Lumaban siya. Pero ang tunay na nagbigay ng tagumpay ay ang Diyos. Sa katunayan, mas marami pang namatay sa batong yelo na ipinadala ng Diyos kaysa sa espada ng mga sundalo. At nang humiling si Joshua ng tila imposibleng bagay, na huminto ang araw upang matapos ang laban, pinakinggan siya ng Diyos. Hindi dahil makapangyarihan si Joshua, kundi dahil makapangyarihan ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. Ang sentro ng buong kabanata ay hindi ang galing ni Joshua. Ang sentro ng kwento ay ito. Ang Panginoon ang nakipaglaban para sa Israel. Mga kapatid, may mga laban tayong hindi kayang panalunan gamit lang ang sariling lakas. Problema sa pamilya, utang, sakit, stress, pagsubok sa trabaho. At minsan pakiramdam natin tayo lang ang lumalaban. Pero itinuturo ng Joshua chapter 10 na kapag sumusunod tayo sa Diyos at nananatiling tapat sa Kanya, hindi tayo nag-isa sa laban. Gawin mo ang parte mo. Magtrabaho ka. Manalangin ka. Maging tapat ka. Pero tandaan mo, may mga laban na Diyos mismo ang gagalaw para sa iyo. Ang tagumpay ay hindi laging dahil malakas tayo. Madalas, tagumpay iyon dahil tapat ang Diyos. Mga kapatid, ano ang laban na kinakaharap mo ngayon na matagal mo nang pinapasan mag-isa? Handa ka bang ipaubaya iyon sa Diyos at magtiwala na siya rin ang kikilos para sa iyo? Tayo'y mag-pray. Ama naming nasa langit, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na lumalaban para sa iyong mga anak. Kapag kami ay natatakot, paalalahanan mo kami sa iyong mga pangako. Turuan mo kaming maging tapat sa aming salita at sa aming mga pangako. Bigyan mo kami ng lakas upang gawin ang aming bahagi at ng pananampalataya upang magtiwala sa iyong kapangyarihan. Sa bawat laban na aming kinakaharap, tulungan mo kaming maalala na hindi kami nag-isa. Ikaw ang aming tagapagtanggol, tagapagligtas, at tagapagtagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, isulat mo sa comments. Ang Diyos ang lumalaban para sa akin. At kung may kaibigan o kapamilya kang dumadaan sa mabigat na laban ngayon, share mo ito para mapaalalahanan siya na hindi siya nag-iisa. Follow at like ang page para sa araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos na mas malalim na pagkaunawa sa Biblia.